Sige mga tao, mas dumudumi ang kanluran bawat taon. Yung mga sa atin na sapat ng edad para maalala ang simula ng siglo, naalala pa kung gaano kalinis ang mga kalsada dati. Sa totoo lang, malinis pa rin ang Australia dahil karamihan ay kanluranin. Pero simula na nagka-COVID, marami nang pumasok mula sa ikatlong mundo. Kapag maraming galing sa ikatlong mundo ang dumating, dala rin nila ang kanilang mga ugaling pang ikatlong mundo. Hindi ako tumutukoy sa partikular na bansa. Kaya nga ay sinasama ko rito ang maraming kultura, mga hindi pa gaanong maunlad na kultura, gaya ng tawag nila sa kanilang sarili. Hindi. Ang tawag pala nila sa sarili nila ay developing countries. Sige. Habang umuunlad ang mga bansa, umuunlad din ang kanilang etika at kaugalian sa sibilisadong lipunan. Kaya sinusubukan nilang paliitin ang agwat. May ilang bansa na mabilis talagang napaliit ang agwat. Halimbawa, ang Singapore. Napanood ko ang isang video mula dekada 50. Ang trapiko sa Singapore noon ay halos kapareho na nakikita mong trapiko sa India, Pakistan, Bangladesh o alinmang bansa sa ikatlong daigdig. Alam mo naman, Diktador si Lee Kuan Yew. Pero nagdala siya ng pagbabago sa isang henerasyon. Gayunpaman, hindi natin masasabi ang ganoon sa ibang mga kultura o bansa na mas malalaki. Kaya ipapakita ko sa inyo ang ilang video. Para malinaw na hindi ako tumutukoy sa anumang partikular na bansa. Tingnan ninyo, ito ang aking bansang sinilangan, Pakistan. pagtatapon. Basura dito. Ganyan ang Pakistan. Hindi sila makakahukay ng butas. Sa lupa at gumawa ng landfill. Sige. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang India. Ito ang trend sa India. Ibig kong sabihin, tingnan mo itong henyo. Parang, sige, linisin lang natin ang tren at itapon ng basura sa labas. Marami pang iba. Mga video rin. Tingnan mo ito. Ito rin ang India. Tingnan mo. Tingnan mo yon. Pinipila nila ang mga truck nila. Kinukuha nilang basura tapos itinatapon lang nila sa mga ilog. Sige. Ganyan sa India. Alam kong napanood mo na ang video na ito. Ehipto ito. Kayang pumunta ng tao sa buwan, pero sinasabi mong hindi nila kayang linisin ang kanilang mga paligid. Kung may determinasyon, kung sineseryoso ng mga tao ang kalinisan, sigurado akong may ginawa na sila tungkol dito. Nakakapanood ako ng mga video mula sa Europa noong 1920 at 20 at 1910. At parang kakaibang lugar, sobrang linis. Dahil gusto talaga ng mga tao doon ng ganoon. Kaya hindi na nakakagulat kapag dinala at pinakawalan mo sila sa kanluran. Lalong marumi ang kanluran. Tingnan mo. Tara na mga pare, pulutin niyan. Hindi naman dyan yan, di ba? Hindi marunong mag-Ingles. Walang problema, itapon mo na lang sa basurahan. Oh, pulutin mo. Pulutin mo sila. Mga bag, hindi dyan ang lagayan yan. Ibig kong sabihin, pwede ba? Pwede ako nang gumawa nito para sa'yo. Ibig kong sabihin, pwede ba? Ako ito. Kaya kunin mo ang bag, ilagay mo sa basurahan mo, ha? Basurahan? Oo. Iyan ang tinatawag na flood tipping. Hindi. Hindi talaga? Hindi dapat itapon sa gilid ng kalsada. Hayaan mo ipakita ko sa iyo ang isa pa. Tingnan mo ito. Kahit yung mga anak ng mga taga-ikatlong mundo, kapag lumipat sila sa sibilisadong kanluran, wala ring nagbabago. Karninong bakalang, bro. Karninong bakalang. Seryoso. Magiging sobrang racist ako kung puti ako. Sa tingin ko, alam ko na. Tingnan mo. Galing pa to sa New Zealand. Mga putang ina nyo. Huwag kang mag-sorry. Huwag kayong pumunta dito at magpakaputang ina. Masisisi mo ba talaga sila? Tingnan mo pang isa. Nahuli ang mga tarantadong to na nagtatapon sa Cobra Road. Anong mga walang kwentang tao? Malinaw na may trabaho ang mga to. $2 o $300 lang naman ang kailangan para itapon niya ng legal sa tambakan. No what? So you could just stop paying to do this job and remove this. Hindi kami nagtatapon ng kalat.
Ano ba tong putang inan to? Hindi kami nagtatapon ng basura. Ito ang Canada. Pasensya na sa accent. Sa tingin ko, ito nga. If you have no skin in the game, it comes- Pasensya na, ibig kong sabihin mga Indian, hindi kayo pwede magalit sa akin. Tignan niyo itong tao na to. Isang Indian na lalaki ang minumura ang mga kapwa Indian na basta nag-iwan ng basura. Nangyari ito sa British Columbia. Nagparty ka buong weekend pero siguraduhin mong nililinis mo ang kalat mo kapag umaalis ka. Tapos minumura mo pang mga puti at sinasabing racist sila pero gusto mo pa ng tropeo sa ganyan mong asal. sabi ng mabait na Indianong lalaki. Nakakahiya kayo mga Indiano. Inaakusahan niyo ang mga puti na racist. Pero tingnan niyo ang ugali niyo. Ano ba inaasahan niyo? Medalya? Yan daw ang sabi niya. Itong mga tarantado, nagtatapon sa Cobra Road. Anong kalokohan do? Hindi kami nagtatapon ng basura. Ibig kong sabihin, kapag gumawa ka ng kalokohan na ganito, deserve mo lahat ng hate. Deserve mo lahat ng deport, lahat ng pajit, lahat ng mga kalokohan, lahat ng yon. Ito ang bunga ng lintik na diversity is our strength. Kayo ang may gawa nito. Hindi namin matatanggap to kailanman. Hindi pwedeng basta itapon yan ng illegal. Pauwiin nyo sila kung pwede. Hindi ito tungkol sa pagpapabanggo sa mga puti. Kayo ang nagpapahiya sa amin at gumagawa ng katangahan. Magkano kaya ang natipid nyo? Hindi naman ganoon kayabang. Talagang tamad-tanga, nagmamadali, puro shortcut na kalokohan. Hindi lang ibang komunidad ang gumagawa nito, pero grabe talaga. Gaano ka ba katamad at katanga? Lalo na sa sitwasyon na yon, sa kasalukuyang kalagayan. At ginagawa nyo pa talaga tong kalokohan na to. Vehicle, man. Vehicle. Tingnan niyo to. Ito ang Napoles. Masurahan ang Napoles. 2 beses na akong nakapunta doon. Kasi minsan, pumunta ako sa Napoles dahil gusto kong makita ang mga guho ng Pompeii. At yung pangalawang beses, pumunta ako doon noong Oktubre ng 2023. Kasi natatandaan ko na nangyayari ng live ang ika-7 ng Oktubre habang umaakyat ako sa bundok Vesuvius. Kaya doon ako pumunta sa pangalawang pagkakataon. At masasabi ko sa'yo, talagang basurahan yon. Tingnan mo ito. Ito ang Napoles. Hindi sila mga Italyano. Higit pa ito sa pagpapakamatay ng sibilisasyon. Ibang level na ito. Kung ako lang ang may kapangyarihan, kung pwede akong maging si Mussolini kahit isang linggo, aalisin ko silang lahat. Pasensya. Ilalagay ko sila sa isang barko. Kukuha ako ng cruise ship at iiwan sila sa mga bansang pinagmulan ng mga ninuno nila. Yan ang gagawin ko. Kaya kapag nag-import ka ng mga tao mula sa third world, magiging third world ka rin. Walino na unti-unting nagiging parang third world ang kanluran bawat taon. Hindi ito titigil. Hindi magbabago ang mga taong ito at kahit mga anak nila, hindi rin nagbabago. Mas delikado pa nga ang mga anak nila kaysa sa unang henerasyon. Yung unang henerasyon, ginagawa lang nila yung mga gawain ng third world. Kapag sinabihan mo sila, nahihiya, umaatras, at tila natatakot. Pero ang mga anak nila, mas matindi dahil marunong sa lokal na wika, alam ang karapatan nila at hindi basta-basta ma-deport. Yun ang iniisip nila at tama sila. Hindi pwedeng ipa-deport ang tao dahil lang sa hindi pag-angkop sa lokal na kultura. Pero syempre, sinusubukan nating baguhin yan. Sana magkaroon ng pagbabago. Pero Mas delikado pa ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga taong mula sa ilang kultura.